Well, sige po, patuloy po tayo sa isang maikling panalangin. Samahan niyo po ako. At Father God, we thank you, Panginoon. We honor you, Panginoon. Sa umagang po ito, Father God, ay nagpapasalamat po kami, Panginoon, na muli, Panginoon, kami ay nagsasama-sama, Father God, not physically, Panginoon, but pinaghihimay-himay namin at kasalu-saluhan namin, Panginoon, ang banal mong salita, Father God. At this time, Father God, I pray na walang kaaway, Panginoon, na mapag-penetrate, Panginoon, sa mga oras ito, sa mga kapatid namin, Panginoon, na sa kanilang mga bahay, Father God. Patuloy po, Ama, na pag-ingatan mo, Panginoon, ang bawat isa, Father God. At Father God, we trust you, Panginoon, na buksan mo, Panginoon, namin mga puso, Father God. At kayo nawa, Ama, siya ang aming mapapurihan, Father God, sa mga oras ito, Father God, sa mga susunod na Panginoon. At tinitiwala po namin siya, Father God, ang lahat-lahat, Panginoon, at patuloy lang po namin na dalangin, Panginoon, sa mga kapatid po namin, Father God, na hindi pa po nakaka-join, Panginoon, sa aming online service, Father God, ay remind them, Panginoon, at patuloy po naman na hindi madali, Father God, sa mga bagay na ito, Panginoon, ang junkie at ang pagkilos, Father God, na kaaway, Panginoon, patuloy po naman at turuan mo bawat isa, Father God, na ma-block nila, Panginoon, ang anumang pagkatake ng tao sa kanyang mga buhay, Panginoon, sa mga oras na talaga. Titiwala namin, Panginoon, sa iyo, ang nalalabig ang oras, Panginoon, patuloy po na samahan mo kami, Father God. Kayo, Panginoon, ang siyang sumama sa amin, Father God, at limang sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen po. Sige po, yung title po ng ating topic po for today, Panginoon po, is the spiritual power blockers. Amen po, no? Ito po yung klase ng block na na nakakapag-prevent ng power of God. Amen po. Time and again po, yung scriptures, God is powerful, but there is time na ang Panginoon Diyos po na ay hindi makagawa or napipigilan yung himala niya. Sige po, sa mga kapatid po natin na nasa Zoom, sundan nyo na lamang po ako sa verse na sabihin ko po, sa Mark chapter 6 verse 5 to 6 po. Mark chapter 6 verse 5 to 6. Amen po. Sa lugar po na ito, tinangka po ng Panginoon na magpagaling. Amen po. Sabi po sa chapter 5, He could not do any miracles there except lay His hands on few sick people and heal them. Pero nagulat po ang Panginoon, no? He amazed at their lack of faith. Amen. Then Jesus went around teaching from village to village. Iilan lang po yung tumanggap ng himala. Isang pagkakataon po sa buhay po ng pag-ministry po ng ating Panginoong Hesus na naipakita po dito yung nalimitahan po yung kapangyarihan niya ng Panginoon na mag-minister at magpagaling. Mark 6. Mark chapter 6, 5 to 6. Bakit po? Hindi po dahil sa ang Diyos hindi niya kayang gawin. Nakalagay naman po, di ba? Sa verse 6 na He amazed na mga pong Panginoon sapagkat po ang mga tao ay sabi natin wala o kulang sa pananampalataya. I believe we honor the Holy Spirit. Amen? Amen po. Amen. We do things para ipakita sa Panginoon na how we appreciate the Holy Spirit and the ministry of God. Amen po. We honor the Holy Spirit, but meron pong mga pagkakataon na gusto ng Panginoon na mag-bless, gusto po ng Panginoon na kumilos sa buhay natin, at ang hadlang po dito hindi ang Panginoon. Hindi ang Panginoon po, no? Amen. Ang gusto ng
At ang nagdang po rito yung yung tao. Tayo po ang nadlang dito. Hindi po ang Panginoon. Gusto po ng tao na tumanggap ng himala from God. Amen po. Pero dumarating din po sa buhay ng Kristiyano yung pagkagaling sa service, pag umuwi is yung lugno, hindi yung puyat, hindi yung inaantok, no. Andun yung pag-uwi ng tao, ganun pa rin siya kung paano siya pumasok. Hindi siya lumabas. Sa madaling salita, yung kumbaga parang ginugupo siya ng problema niya, hindi siya nakakakuha ng peace. Bakit? Kasi they miss the power of God sa oras na yun. Hindi dahil gusto po ng Diyos, kundi baka mamaya may something. Merong issue. May issue po sa kailang mga puso na hindi pa nila na-i-deal. Yun po yung topic natin ngayong umaga. Silipin po natin yung salitang anointing. Anointing po is kasi po yung topic natin, mga ano po ba yung mga panimulang kaisipan na sa anointing? Anointing is where from? Saan po ba galing ang anointing? Amen. Sa Panginoon po. Amen po, no? Ang mga Kristiyano po, alam yan. Ang anointing is from God. Wala pong duda. Alam po natin lahat yan na nanggaling po yun sa Panginoon. Di ba? Anointing referring to the divine impartation of God's ability. It was from the Lord. Amen po. Sa Bible po, ang ginagamit ng Diyos para i-anoint po yung mga lingkod niya ng Diyos. Yun po yung dito ginagamit ng Diyos yung tao. Tingnan po natin sa 1 Samuel chapter 16 verse 13. Dito yung halimbawa si David, ano? Sige po. Sa verse 13 po, so Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brother. And from that day, the Spirit of the Lord came powerfully upon David. Dito po ginamit lang ng Diyos ang tao. Ibig sabihin po, ang Diyos po ay pwede niyang gamitin yung tao para i-impart lang sa atin yung anointing ng Holy Spirit po. Pero hindi po talaga si Samuel yung pinagagalingan ng anointing. The anointing, it was came from God. Maski po sa bagong tipan, marami pong pangyayari po doon na bumababa yung Holy Spirit sa buhay po ng tao, ginamit po ng Diyos yung tao. Amen po. Meron pa po isa sa Acts chapter 8 verse 14 to 15, may lamang po itong kung na-prepare. Nagkaroon po dito ng revival sa lugar po ng Samaria. Sige po, basahin natin sa chapter 14. When the apostles in Jerusalem heard that Samaria had accepted the word of God. Na-born again po sila dito, no? Nakakilala na po sila sa Panginoon. Pero ang problema po, hindi pa nila tinanatanggap yung Holy Spirit. They sent Peter and John to Samaria. Tapos sa verse 15 po, when they arrived, they prayed for the new believers there that they might receive the Holy Spirit. Sino po yung ginamit ng Panginoon dito? Amen po. Ang ginamit po ng Panginoon dito is Peter and John. Sabi po doon sa verse 14. They sent Peter and John to Samaria. Sa verse 16 po, because the Holy Spirit had not yet come on any of them, they had simply been baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Then one day po lumipas po yung ilang dekada. Si Paul naman po yung tinanong niya yung taong mga nandoon. No? Makikita po natin yung sa Acts chapter 19, verse 2, I believe po na kung hindi nyo man po masundan, kahit i-take down note nyo na lang po, sa Acts 19 verse 2 po is, tinanong po sila, no? Did you receive the Holy Spirit when you believe? Sumagot po yung mga nandoon. No,
We have not even heard that there is a Holy Spirit. Grabe, di ba? Marami pong tao yung ang pinakamalaking hadlang po. Kaya maraming tao hindi empowered, kulang sa tamang knowledge po about sa Holy Spirit. Hindi po sila aware. Di ba? Hindi pa nila naririnig about sa Holy Spirit. Amen. I know na kahit hindi po tayo magkakasama, I pray and I believe din po na kilala din po natin yung Holy Spirit. Amen po? Kasi di ba meron po tayong God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Alam po natin na, alam din po natin, nangyayari sa verse 6 po. Doon sa verse 6, when Paul placed his hand on them, the Holy Spirit came on them, and they spoke in tongues and prophecy. Nagpa-prophesy nga po si Paul po. Amen. Pero hindi po galing yung anointing and power sa Spirit doon po sa tao. Lagi po yung Holy Spirit nila and anointing is from God. Di ba? Establish natin, no? Para at least alam natin po yung mga instrumento lang po is ginagamit ng Panginoon like pastors, workers, ministry leaders, church leaders, di ba? Number 2 po, anointing comes with purpose. Amen. Hindi po ibibigay ng Panginoon yung anointing just to feel good. Para lang maramdaman mong masaya, magaan, maganda. Ang bagay po na ito kapag binigay ng Panginoon ay may dahilan, may purpose po. Di ba? Bakit po inanoint ng Diyos si Jesus Christ? Tingnan po natin sa Luke chapter 4 verse 18. Bilis lang na. Sabi po sa Luke chapter 4 verse 18, mahalaga po natin na balikan ito dahil ito po yung salita ng Diyos na sinabi ni Kristo. No? Pagkatapos po siyang mabaptize sa tubig at mag-fasting ng 40 days, sabi po isa, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoner. Marami pong tao na broken-hearted. Marami pong tao na ang sugat is nasa loob. Wala sa labas. Amen? Meron pong mga tao na magaganda ang status sa buhay. Pero ang puso is sugatan. Amen? Meron pa maganda ang puso sa timeline. Pero sa personal, ang puso umiiyak. Amen? Tama po ba? Minsan din po, nasa likod ng bawat ngiti ng isang tao is, di ba sabi nila, kung sino pa yung mas malakas tumawa, siya pa yung, siya yung durog na durog, di ba? Ganyan po, siya yung may pinakamaraming sugat. Pero huwag niyo naman po sasabihin na, ay kuya, ayoko nang tumawa kasi sabi mo gano'n, pag malakas tumawa, sugat ka agad. Amen? Pero sino po ba sa atin na ang magsasabi na, kuya, alam mo ba, sugatan ako? Wala po, di ba? Di ba? And recover of sight for the blind to set the opposed free. Di ba? I remember nung maliit pa ako, bata pa, tapos, di ba usually naglalaro, nasa labas, tumatakbo. Madalas nasusugatan yung natin, tuhod. Hindi kagad mukha, tuhod muna. At syempre, titignan niya ng mga kalaro natin eh. Ikaw, usisahin nila kung gaano kalaki yung sugat mo. Pero that time, parang ayoko na nakikita nila yung sugat ko kasi nagagalit pa nga ako eh. Lumayo kayo dyan, lumayo kayo kasi alam ko susumbong ako sa nanay ko. Amen. Sino po ba dito yung gustong ipasilip yung isang bagay, yung bagay na pangit sa buhay nila? Meron po ba? Wala po, di ba? Pangit po sa pamilya. Wala. Pero di ba pagka tinanong kayo ngayon, are you good? Sagot mo, very good. Diba?
Kasagutin mo siya na very good kahit hindi ka nag-iisip. Di ba? Pero sabi, you smile, pero sabi mo, good. But believe me, sabi ni Jesus Christ, the Spirit of the Lord is upon me because He sent me to heal broken-hearted. I pray na kapag dumali po yung anointing sa buhay ninyo, doon sa puso na masugatan is naway makatanggap ng kagalingan na nagmumula po sa ating Panginoon. Amen? Amen po. The Spirit of God came with the purpose. Sometimes in the ministry of Jesus, gumagalaw na lang po yung Holy Spirit. Titigil na lang po si Jesus. Hindi dahil sa tamad si Jesus, no? Titigil na lang po siya. But because of to submit, magsasubmit na lang po siya na the Holy Spirit na gumalaw. Amen po. Wala na naman. Po natin doon po sa Luke chapter 5 verse 17. Ito po yung mga oras na ang ministry po ng Panginoon nakita niya na yielded to the Holy Spirit. Sa verse 7, Luke chapter 5 verse 7. One day Jesus was teaching of the law, teaching, and Pharisees and teachers of the law were sitting there. They had become from every village of Galilee and from Judea and Jerusalem. And the power of the Lord was with Jesus to heal sick. Bakit po nandun yung presence ng Holy Spirit? Sinabi ko ba? Amen po, no? Balikan natin. Bakit po, di ba nandun yung Holy Spirit? Bakit po nandun yung Holy Spirit? Di ba mababasa po natin? And the power of the Lord was with Jesus to heal. Nandun po yung Holy Spirit para magpagaling. Pangatlo po, anointing, it can be blocked. Alam po yan ang ating mga kapatid na nagpa-basketball. No? Pagka nag-block, pagka nag-shoot, binablock natin, nasusupalpal natin. Di ba? Alam niyo po ba na we can block the presence of God? Pwede nating hadlangan ang galaw ng Panginoon sa buhay natin. Sa madaling salita, may description lang, no? Magbibigay ang Panginoon, ikaw naman is aayawan mo lang ng aayawan. Or you will receive, but wala kang gagawin. Receive ka lang ng receive. Diba? Ito yung mga bagay, meron pong mga bagay, no? May kila po itong na-prepare ko. May mga bagay po na hadlang upang ang Espiritu po ng Panginoon sa buhay natin is hindi makagalaw. Paki-take down note na lang din po at pakibasa na lang sa ang unang-unang pong dahilan kung bakit hindi makagalaw yung presensya ng Panginoon sa buhay natin is number 1, sin. Kasalanan. Amen po. Sabi po sa Psalms chapter 66 verse 18, di ba? If I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. Totoo po ba na hindi tayo naririnig ng Panginoon? Di po, di ba? Kumbaga, hindi lang nakakagot kasi iba yung puso natin. Bisan, panalangin natin, Lord, gusto ko na lang to, gusto ko na lang ganito. Sabi rin po sa Isaiah chapter 59, verse 1 to 2, surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear. But your iniquities have separated you from God. Ano po ba iniquities? Yeah. Ang iniquities po, kasalanan po,
Kasalanan natin po yung nagiging hadlang, nagiging dahilan to separate us from God. Kaya hindi po tayo makakanat, naririnig ng Panginoon. But wala pong imposible sa Panginoon. Even you're makasalanan ka, He still hear you. Amen po. Handa po ba tayo tumanggap ng anointing sa Panginoon? Diba? Ang anointing is the anointing of the Holy Spirit is so precious. Minsan alam niyo naman, minsan alam naman po natin na may meron pong tinatawag na skin deep repentance. Ano po ba ibig sabihin nun? Skin deep repentance. Skin deep? Wala. Balik tayo lang. Derma yan Balik tayo. Hindi po kasi narinig po ako, no? Alam niyo po yung kapag karasagatan kayo ng mababaw lang. Di ba? Makikita natin yung parang puti. Yung parang hindi siya langit, di ba? Yung skin deep, white. Ay, ganun. Kahit may di mo may puti naman ako sa loob. Dermis na. Di ba? Kahit sa part, may makita yung puti ng balat. Yun po yung skin deep. Minsan po, kapag isisipon ng tao, parang skin deep lang din. Lumabaw. Diba? Alam naman din natin na yung tinatawag po na conviction. Di ba? Ang conviction po is galing from the Holy Spirit. Came from the Holy Spirit. Ang conviction. Kasi ang devil, hindi ka naman yan hindi paparamdam sa inyo yung conviction Hindi paparamdam sa iyo na kailangan mo palang mag-repent. The devil will condemn you, but never will convict to change. Po, isa talaga sasabihin yan, sige, nagkasala ka, manatili ka na sa kasalanan. Yun po yung devil galing sa devil yun Pero iba po ang Holy Spirit. The Holy Spirit will show you kung ano yung mali. Kung ano yung pagkukulang mo. Tapos ililid ka niya sa repentance. I-assure ka niya na you will be forgiven. Amen po? Ang malaking hadlang natin na hindi natin matanggap ang paggalaw ng Holy Spirit sa ating mga buhay is meron tayong mga kasalanan na hindi natin na-deal hindi natin na-deal sa puso natin. Hindi natin na-deal sa Panginoon. Sige po, yung isa. Tingnan po natin yung sa 1 Samuel chapter 15 verse 24. Basahin ko na po. Then Saul said to Samuel, I have sinned. I have violated the Lord's command and your instruction. I was afraid of the men, and so I gave it to them. Dito po sinabi ni Saul na 2 times. Sinabi po ni Saul na I have sinned. Totoo po ba nagsisisi si Saul dito? Diba? Sa verse 30 po, dito po niya inulit yung pangalawang verse sinabi niya na I have sinned. Sabi po ni Saul sa verse 30, Saul replied, I have sinned, but please honor me before the elders of my people and before Israel came back with me, so that I may worship the Lord your God. Naisip niyo po ba, itong isang lalaking gumawa ng kasalanan sa Diyos, ini-insist niya na sasama pa rin po siya sa Diyos. Nire-reject na po siya ng Diyos dahil sa kasalanan niya, pero feeling niya na ang pagsamba niya is okay lang. Yung akala niya na he can still worship God. If you want the touch of the Holy Spirit, ask yourself today. Tanungin po natin yung sarili natin. Lord, meron ba akong kasalanan na hindi ko pa na-deal properly po? I pray na habang naririnig po ng bawat isa, na magsalita ang Holy Spirit po sa ating mga buhay. Baka meron pong mga bagay na binabaliwala lang natin, na akala natin is ordinaryo lang, that God will convict at magkakaroon po tayo ng deep repentance. At totoong confession that we experience the real flow and anointing of the Holy Spirit.
Ipangalawa po, ito po yung unresolved issue of heart. Minsan gusto natin ng blessings, gusto po natin ng power. Pero may mga unresolved issue naman sa buhay natin. Sabi po sa John chapter 4 verse 15, sige po, isang babae po na kay daming unresolved issue sa puso niya. Siya po yung isang babaeng nabubuhay sa adultery, hopelessly carnal. But one day, Jesus was there to meet her and Jesus offered her the water. Ito yung tubig na nagbibigay buhay. Ano po ang sagot ng babae dito? Diba sinabi ng babae na, Sir, bigay mo sa akin itong tubig na ito. Diba? Ano bang, yung tubig po, sinisimulish niya yung mga maraming bagay. Pwede pong maging eternal life, pwede pong maging Holy Spirit. Sabi naman po sa John chapter 7 verse 37 to 38, on the last and greatest day of the festival, Jesus stood and said in loud voice, let anyone who is thirsty come to me and drink. 38, whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within him. Sabi mo na ba, Lord, give me this water. Maybe today, sabi mo, Lord, give me anointing, give me this divine impartation. Diba? Next verse po sa John chapter 4 verse 16. Sabi po ng Panginoon, he told her, go call your husband and came back. Dito, tinatch ni Jesus yung pinakatatago ng sugat ng babae. Tinatch ni Jesus yung the most touching issue ng buhay niya. Ano ang sagot po ng babae? Ang sagot po ng babae, wala po akong asawa. Sagot naman po dito, tama. Yung kinakasama mo ngayon at yung kasiping mo ay panglima mong asawa. Jesus touched the most sensitive and vulnerable part po ng kanyang buhay. Bakit? Gusto po ng Diyos, bago niya tanggapin yung tubig that symbolize eternal life, symbolize Holy Spirit, gusto po ng Panginoon na pagalingin muna yung puso niya. Kaya ngayon po, mga kapatid, kung may mga issue po sa ating mga personal life, may mga sugat po tayo, allow po natin ng Panginoon na kumilos at pagalingin. Pagalingin niya muna yung mga sugat ng puso at your broken heart. Or else po na maybe we might miss the water na gusto po nating matanggap sa oras na ito. Anong issue na meron ka ngayon sa puso mo? Unforgiving spirit, hatred, bitterness, envy, jealous, kung ano-ano pa, matami pong unresolved issue, no? Napakarami po. Yung wound na yan, ay pwede maaari pong maging hadlang. Pero maaari din po na maging pintuan niya muna. If you allow the Spirit to heal you, whatever you are hurting, the Spirit will touch you. But minsan, doon na eh. Ayaw lang nating harapin. Ayaw natin sabihin na, Lord, nasaktan ako, Lord, I'm hurting. Lord, something's wrong. I need to be healed, Lord. Diba? If you surrender that unresolved issue to God, wala nang hadlang para hindi dumaloy po. Hindi dumaloy po sa ating mga buhay yung kapangyarihan ng Diyos. Konti na lang po ito. Meron po tayo mga 7 bibig. Marami pong dahilan, pero bibigyan ko lang din po kayo ng 7 reasons or blockers kung bakit na hindi nakakilos or nagiging hadlang
para sa aming ng Panginoon sa mga mga buhay. No? At sa pangatlo na po tayo, sundan nyo na lamang po ito at ipakitake down na namin po, wrong heart. Yung pangatlo. Kapag mali po yung puso natin, sige, sabi po sa chapter sa Acts po, chapter 8. At pangapat po yung lack of hunger. Sabi rin po sa Isaiah chapter 44 verse 3, Old Testament po yan. At ganoon din po sa New Testament sa Matthew chapter 5 verse 6. Iisa lang po yung sinabi yan, no? Wala po nagbago diyan sa Old and New Testament po. At panglima po, lack of faith. Lack of faith to be able to receive something from God. Yung transaction po natin is in faith. Yung pang-anim po, yung lack of knowledge. Acts chapter 9 verse 19 to pang-pito po yung unyielded heart. Minsan po yun yung kinakamatay po ng mga tao. Yun din po yung problema po ng isang Kristiyano, puso. This time, can we say, Lord, gusto kong ilagay yung pwede ba natin sabihin na sa mga oras ito, no? Panginoon, gusto kong ilagay sa mga kamay mo yung puso ko. Lord, hubugin mo. Hubugin mo ako ngayon na yung sa kagustuhan mo. Amen po? Ulitin ko lang po yung 7 spiritual blockers, no? Yung number 1 po is sin. Number 2 po natin is yung unresolved issue of heart. Yung pangatlo, yung wrong heart. Pang-apat po, yung lack of hunger. Tapos pang-lima po, lack of faith. Pang-anim, lack of knowledge po. At pang-huli po, yung unyielded heart. Sige po mga kapatid, samahan niyo po ako sa ating panalangin. May lamang po yung ating na-share. May po dyan sa ating Zoomers. Yes, Father God, we thank you, Father God, and we honor you, Panginoon. We pray, Father God, this time, Father God, allow us to deal you, Panginoon. Allow us to deal the Holy Spirit, Panginoon, seek our spot sa mga puso namin, Panginoon, na hindi man namin, Father God, nasasabi, Panginoon, or na-share, Father God, sa bawat isa, Panginoon. At wali po, Ama, na kayo, Panginoon, ang siyang kumausap, Panginoon. Father God, at this time, Panginoon, ay dinggin mo, Father God, ang bawat panalangin, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon. Kayo, Panginoon, na siyang makipag-deal sa bawat isa, Father God. Anoint us, Father God. Turuan mo, Father God, na magutom, Panginoon, ang aming mga espiritu. Magutom sa salita mo, Father God. Nasa gayon, Panginoon, na ma-encourage kami, Father God, na lagi, Panginoon, na basahin at himay-himay, Panginoon, ang bawat salita, Father God. That your be anoint, your power anoint us, Panginoon. Deal with us, Father God. Sa mga puso namin, Father God, na sugatan this time. Sa mga kapatid namin, Panginoon, na dumadanas, Father God. Panginoon, na abutin mo, Father God, ang bawat kapatid namin, Panginoon. Alam namin na walang specific place para sa presensya mo, Father God, sa Holy Spirit, Father God. Walang specific place. Alam namin, Panginoon, na kahit nasang dako kami, Father God, hindi maikli ang kamay mo para hindi mo kami maabot, Father God. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito na binigay mo, Father God, ang mensahe mong ito, Panginoon, to remind us, Panginoon. We thank you, Panginoon, at
we believe, Panginoon, na ikaw, Father God, ang mangungusap sa bawat isa, Father God. We believe na hindi matatapos ang service na ito na we miss the water na ipagkakaloob mo sa bawat isa. Thank you, Father God, that Panginoon, dalangin namin, Father God, sa anong pong activities, Father God, na susunod, Panginoon, sa service na ito. Kayo, Father God, nawa siyang sumama sa amin. Kayo pa rin po ang siyang mag-ingat sa amin, Panginoon. At hindi man kayo magkakasama physically, Father God, I pray na kayo pa rin po, Panginoon, na mag-ingat din po sa aming mga kapatid. At we thank you, Father God, we honor you, Panginoon, sa iyo lamang, Ama, nararapat ang pinakamataas na mapulit pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po.